take two. Pero alam nyo, si paring RG, marami na yung mga nagawang achievements niya throughout the year 2024. Paris Olympiad sa boxing, World Kickboxing Champion, at isa-isa nating maipaliwanag sa atin naging 2024 niya para sa kanya. Magandang gabi, RG. Welcome to Sports Corner, my fellow Distrito 2 BAB. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayun, medyo late na tayo para i-support siyempre itong palaro ni Laurente. Si Pete Laurente and Golden Boy Amateur Boxing Competition. So, your thoughts muna sa pagdaos niya na itong competition, parang RG. Ayun, itong Olympics or alin ba? Yung unahin muna natin yung competition mismo. Yung competition, ayun, sobrang sobrang laki, sobrang accessible, hindi siya mahirap tawag dito, panoorin, sobrang open. Kaya sobrang ganda ng setup nila. And we have to commend yung ating libre pa ang entrance sa mga boxer. I mean, yung nila, hindi na kailangan silang magbayad pa ng nila. I mean, and we have to commend Sir Pete for this job well done sa pag-organize nitong amateur boxing competition na maybe soon ay makita natin yung ating mga young standouts sa amateur boxing na magsa-step up at mag-elevate into the amateur ranks, into the pro ranks, and maybe soon sa international scene katulad mo na of course isa kang Paris Olympiad. So let's talk about things that happened sa 2024 sa buhay mo, RG. You were part of our delegation, 19-man na strong Pilipinas team Pilipinas para sa Paris Olympics. At sayang nga lang hindi ka pinalad dito sa competition, pero nothing to worry about because we have two medalists from boxing, ang ating mga idol, sila Desti at si Ira. So your general thoughts, what happened dito sa Paris Olympics and what's your takeovers from there and reflections? Sa akin bilang lumahok sa Olympic, itong 2024 Paris Olympics. Ayun, ang natutunan ko doon sa pagdaanan ko sa Olympic pa lang, sobrang alam mo yung pakiramdam na buhat mo, bitbit mo yung mundo. Syempre, pressure ka kasi malaking yun Hindi ka pwedeng hindi mag-relax doon dahil doon na nga tayo. So binuhos ko lahat, binigay ko lahat ng best ko. And ayun, ganun man ang nangyari, okay lang. At least may natutunan ka leksyon sa sports nga. And then syempre, yun naman ang natin doon, yun naman ang nakukuha natin every fight, manalo matalo. Parang wag natin iparamdam sa sarili natin na talunan na tayo kagad pag natalo tayo. Mag-training ulit, training lang ng training. And lahat naman ng magiging lahat naman ng magiging sakripisyo mo dito sa pinaghahandaan mo, ginagawa na gusto mo, as long as hindi ka na-pressure na stress, maaabot mo din ang pangarap na gusto mo. And afterwards, paring RG, last November, ang competition, you won the gold in the World Kickboxing Championship. You dominated yung category ninyo sa women's. How was the fight? How was your reception? And ano ba pakiramdam lang after a few months of competing in the world's greatest stage sa mundo ng sports, eto na, world champion ka na, parang RG. Ayun, sobrang sa akin, panibagong achievements na naman syempre sa ibang larangan ng sports. So tapos na tayo wushu, gobenang, boxing. Ito, bali pang-apat ko na siya na sports, combat sports. So kickboxing, of course, is marami nga mga na-produce na mga atleta from different combat sports at ikaw ang nag-world champion. Yes, so na-qualify din ako nitong darating na China. So, World Games yun. World Games yun. So yun ang isa sa pinaghahandaan ko. And hopefully, sana maitaas ulit natin yung bandera ng Pilipinas natin doon sa China.
Okay, so sa ngayon ay tuloy-tuloy pa ba, Brother RG, yung training, all in your goal na pagdating nga sa World Games sa China and even the Southeast Asian Games sa Thailand, magiging dominante ka and of course ma-regain yung strength ninyo from these two competitions na nakaline up. Yan, bali by next year, hopefully sana makapag-start na rin ako dahil nag-off ako muna sa training, nag-relax muna ako para mas ma-relax din syempre yung muscle ko, hindi palaging, alam mo na. So by next year, start na ulit ako ng pag-maintain ng weight ko kasi kailangan kong mapantay kahit ma-maintain yung weight ko na yon by pagdating na tong laro ko na to sa gaganapin sa China, which is yung kickboxing nga. Kaya hopefully sana katulad na sabi ko, lagi kong binibitbit yan. Every time maalis ako, magte-training ako, gagawin ko tong trabaho ko na to, bibigay ko lahat ng best ko para maiuwi akong gold or may tayo ko ang bandera natin sa ibang bansa. By the way, Brother RG, yung tribe ninyo sa Ifugao, yung Kalinga, sorry, ay sobrang supportive and very proud niya sa mga achievements niyo throughout the year 2024. Ano ba sasabi nyo? Dahil andyan pa rin ang support system, not just yung mga kababayan niyo sa Kalinga, but also yung wife ninyo, yung mga parents ninyo, yung mga relatives, and all those who have supported you since day one. Ayun, sobrang happy ako nung last time na nag-visit ako, winelcome nila ako doon, and hindi ko na-expect na gano'n ang pa-heroes welcome nila sa akin, kaya sobrang grateful ako and happy, kontento ako dahil sa pagmamahal nila sa akin bilang isang katribo nila. Then na-notice ko lang sa mga ibang, ayun nga, pagdating sa combat sports, grabe. Sabi ko nga sa kanila, pinuntahan ko yung mga gyms nila, sabi ko, galingan nyo, and magpursige kayo, palagi nyong isipin, and ialay yung sarili nyo kay Lord, kasi walang imposible. Kung haluan nyo ng dasal and training, pagsisikap, walang imposible, mararating mo kung hindi mararating. Okay, lastly, nakita ko sa TikTok, medyo magiging happy ang inyong journey ninyo with your wife, si Lady Digo, dahil sumasailalim na sa IBI procedure with regards na sa plano ninyo ay magbuo ninyo ang inyong pamilya soonest the possible. So, it's a great achievement on your personal life. Itong panibagong achievement niya sa buhay ninyo. Ano masasabi niyo rito? Sa personal life naman with your partner. Ayun, kung sa personal life lang, sobrang, yun naman lagi kong hinihiling. Since bata pa ako na sana maging daddy ka na. Yes, maging daddy na ako kahit napaka-imposible. Pero sabi nga ng katulad nga ng sinasabi ko palagi, every time na may mga nagtatanong sa akin, mahirap man yon yung mga bagay na imposible nating marating. Pray lang and hard work, magpursigin mo lahat. Walang imposible talaga eh. Hindi pong ako naman, wala naman akong kakayanan para nagbigay ng lahi din syempre or katulad ko din. Ang importante lang doon is, alam mo yun, napatunayan ko sa sarili ko, hindi lang sa akin syempre, sa aking mga naasawa ngayon, which is Lady, na finally, sana itong binubuo namin, pinag-pray over nga namin, kaya ako na-late dito. Dahil sabi ko, sana isang shots lang para hindi na kami madoble. Alam ko, ito na yung timing na binibigay sa amin ni Lord. Kaya hopefully this next year, or next year, mag-start na siyang mag-baby na. So we'll pray for baby, may inject na sa kanya yung baby na dadalhin niya. So we're praying for you and for your wife na sana maging successful nga yung operation ninyo. Before you close your remarks, I understand ang Philippine Sports Writers Association ay lalak nilang i-recognize yung lahat ng mga Paris Olympians sa kanilang awards night this coming January 27 sa Manila Hotel. Wala pang listahan sa ngayon pero ina-expect nakabilang ka dun sa mga paparangalan. So ano siguro ang masasabi ninyo dito sa hopefully, panibagong parangal from the PSA. Yun, we'll see you there. Excited na ako na maka-achieve kasi pangarap ko yun, maka-attend sa mga ganyan eh. So, talagang, alam mo, walang imposible. Talaga, sabi ko nga, hindi ko deserve lahat ng nangyayari, pero thankful pa din ako kay Lord na pinagbigyan niya ako ng pagkakataon pa na umayon ng maayos sa buhay ko. Kaya,
See you dyan sa PSA Awards. PSA Award. Kita-kits tayo dyan, mga kapwa ko Olympians and mga champions, nag-gold medals, mga iba't ibang larangan ng sports. Kita-kits dyan, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Okay, lastly, yung shoutouts na po sa mga taga-suporta and of course sa mga naging partners ninyo throughout 2024, brother. Ayun, so big shoutout sa aking magulang, sa aking syempre mga kapatid dyan na always sumuporta sa akin, sa tatay ko, nanay ko, mga pinsan na, relatives namin nasa Kalinga, pinag-pray over ako bago ako ma-qualify. And umuwi muna kami ng Kalinga bago ako ginawa yung traditional way namin. Sobrang grateful ko na meron akong katribe dyan sa Kalinga. Especially sa aking misis din na always akong sinuportahan. Matalo, manalo man, talagang lahat ng pagsubok hinarap namin para lang masungkit namin yung qualifying. But then, malungkot man, pero happy pa din ako na naka-experience ako na maglaro sa Olympics. So, Brother G, thank you so much for this opportunity na makausap kita. Looking forward to see you sa PSA Awards. More blessings and more power to you. Thank you po.